Isang menor de edad na binenta ang sarili para magkaroon ng pera. Isa namang bilyonaryo ang nakakuha sa kanya at tutulungan pa siya. Bakit hindi mo sinabing virgin ka pa? Teka, ilang taon ka na ba? Napasagot na lang ang babae na, 17 pa lang po. Sorry sir, kailangan ko lang po talaga ng pera. Hello po sa lahat ng mga listener. Ako nga pala si Ligaya, isang 17 years old. Dahil sa hirap sa buhay at pagiging ulila ko. Isama mo na din ang pagiging menor de edad ko ay hindi ako makakuha ng matinong trabaho. Kaya para magkapera ay pumasok ako sa club at isang lalaki ang makikilala ko. Siya ang tutulong sa akin. Simulan na natin ang ating kwento. Pasensya ka na talaga Ligaya pero hindi kita makukup dito sa amin. Alam mo naman ang buhay namin ng Tito Greg mo. Siya lang ang naghahanap buhay sa amin. Construction worker lang ang trabaho niya tapos meron pa kaming 5 anak. Hindi namin na kaya ng isa pang palamunin. Ang sabi ng tiyahin ni Ligaya. Maliit na ngumiti si Ligaya. Wala po yun tiya. Sige po, mauna na po ako. Umalis si Ligaya sa maliit na bahay ng kanyang tiya Serna. Tama ang sinabi ng babae na hindi nga siya pwedeng tumuloy sa bahay nito dahil madami ang pamilya ng tiya niya at maliit lang din ang bahay nito. Biglang bumagsak ang malakas na ulan kaya kaagad na naghanap ng masisilungan si Ligaya. Nakasilong siya sa isang nakasara na tindahan. Gabi na din kaya napaupo siya sa isang upuan na gawa sa kawayan. Pwede naman siguro siya dito magpalipas ng gabi. Napaiyak na lang si Ligaya sa kanyang sitwasyon. Napatakip siya sa kanyang mukha. Bakit ba sa lahat ng tao ay bakit sa kanya pa nangyari ang kamalasan na ito? Isang mangingisda ang kanyang ama at ina. Isang gabi, nangisda ito pero dahil sa bagyo ay nalunod ang mga magulang niya at natagpuan na lang ang bangkay ng mga ito na palutang-lutang na lang. Ulila na siyang lubos dahil nag-iisa lang siyang anak. Hindi na din mabilang ni Ligaya kung ilang kamag-anak ang kanyang nilapitan para makatira rito. Hindi naman siya makikitira ng libre. Magtatrabaho din siya. Pero ni isa sa mga kamag-anak niya ay walang tumanggap sa kanya. Naghanap din si Ligaya ng trabaho pero sa tuwing sinasabi niya ang totoo niyang edad ay hindi siya tinatanggap ng mga ito dahil menor de edad pa siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan na kanina pa kumakalam. Sana man lang, pinakain muna siya ng tiyan niya bago siya pinaalis. Natawa na lang ng mapakla si Ligaya. Ni hindi ka nga nila pinatulog sa bahay nila lalo na't alam nilang gabi na. Ang pagkain pa kaya? Mas lalong natawa ng mapakla si Ligaya. Lintik na buhay naman to. Wala na nga ako mga magulang. Wala pa ako matuluyan. Wala pa akong mahanap na trabaho. Tumingala si Ligaya sa langit na bumabagsak ang mga ulan. Ano? May kakamalas pa ba sa buhay ko ngayon? Kumidlat na ng bigla dahilan para umangat ang balikat ni Ligaya. Napayakap na lang siya sa sarili. Sobrang hirap na nga ng dinadanas ni Ligaya ay yung iba pang nakakasalamuha niya ay minamaliit siya. Bakit niyo po kasi ako iniwan? Sana sinama niyo na lang po ko. Para hindi ko na nararamdaman ang paghihirap na to. Napahagulgol na lang si Ligaya at isiniksik ang sarili sa upuan at nahiga. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Nagising na lang si Ligaya nang may tumapik sa kanyang balikat. Hoy bata, gising! Bumangon si Ligaya habang kinukusot-kusot ang mga mata. Bakit po? Tumaas ang kilay ng isang babae. Ano bakit? Bakit dito ka natulog sa harap ng tindahan ko? Bawal ang pulubi dito. Alis! Kinuha ni Ligaya ang kanyang bag at umalis na din. Naglalakad siya at kapag may nadadaanan siyang tindahan ay sinusubukan niya mag-apply pero hindi siya natatanggap. Ate, napatingin ang babaeng nagtitinda ng ulam kay Ligaya. Pwede po ba makahingi ng pagkain? Kahit kaunti lang po. Gutom na po kasi ako. Tumaas ang kilay ng babae. Ano? Manghihingi ka? Bakit? Hinihingi ko ba sa balengke ang mga binibenta ko dito? Masama na tinitigan ng babae si Ligaya. Umalis ka na nga dito. Baka malasin pa itong tindahan ko. Pwede ko naman pong pagtrabahuan ng kakainin ko. Pwede po ako magtrabaho sa inyo. Basta makakain lang po ako at may matirhan. Pinalakihan ng mga mata ng babae si Ligaya. Ay hindi! Umalis ka na! Alis! Sigaw ng babae. Naiiyak na si Ligaya dahil gutom na siya at wala siyang perang pambili. Kaya aga-aga ang bibig mo diday? Sabi ng isang babae na lumapit sa karinderya at namili ng ulam. Sino bang hindi mabubwisit kung kay aga-aga may nanglilimos na sa tindahan ko? Napatingin naman ang babae kay Ligaya. Grabe ka naman Diday. Hindi ka ba naawa sa bata?
Lumapit ang babae kay Ligaya. Gusto mo bang kumain? Tumango si Ligaya. Opo, pero wala po akong pera eh. Ngumiti naman ang babae. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Pumili ka lang ng ulam at ako ng bababayad. Naiiyak si Ligaya na sobrang saya dahil sa wakas ay may isang tao na naawa sa kanya at tinulungan siya. Parang isang patay gutom si Ligaya habang kumakain. Dahan-dahan lang sa pagkain. Uminom muna ng tubig si Ligaya bago nagsalita. Pasensya na po. Noong isang araw pa po kasi ako hindi kumakain. Subo ulit ng kanin ni Ligaya. Maraming salamat po pala sa tulong nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka namatay na po ako sa gutom ngayong araw. Napalunok si Ligaya. Ako nga po pala si Ligaya. Ngumiti naman ang babae. Ako naman si Marnie. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit palaboy-laboy ka lang dito? Nasa ba mga magulang mo? Biglang natigilan si Ligaya sa pagkain at naiyak. Wala na pong mga magulang ko. Nung isang linggo lang po sila namatay. Wala na po ako matuluyan at naghahanap po ako ng trabaho para mabuhay ko ang sarili ko. Napatingin naman si Ligaya sa babae. May alam po ba kayong trabaho para sa akin? Hindi kaagad nakasagot ng babae. Kahit anong trabaho po ay kaya ko. Masipag po ako at madaling matuto. Kahit anong trabaho po ang ibigay ninyo sa akin ay tatanggapin ko. Wala na po talaga kasi ako mahanap ng trabaho dahil sa edad ko. Napakamot na lang ng ulo si Marnie. Sige na po Ate Marnie, promise po, hindi po kayo magsisisi na kinuha niyo ako. Itinaas pa ni Ligaya ang kamay bilang pangako sa babae. Natutuwa naman si Ligaya dahil sa wakas ay may trabaho na siya. Kahit anong trabaho na ibigay sa kanya ay gagawin niya para lang makahanap ng pera. Dito ako nagtatrabaho, sabi ni Marnie at ininuro ang paligid. Napatingin sa paligid si Ligaya. Hindi pa man siya nagtatanong ay tila parang alam na ni Marnie ang tanong niya. Oo Ligaya, dito ako sa club nagtatrabaho. Isa akong stripper at bayarang babae. Dito, walang edad na pinipili. Basta bata, maganda at sexy ay pasok ka dito. Malaki ang kita dito lalo na kung malaki ang tip ng customer sa'yo. Ang tip ay magdedepende sa serbisyo mo sa kanila. Paliwanag ni Marnie kay Ligaya. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang bag. Pwede po ba ako dito Ate Marnie? Kahit na pinilit ni Ligaya na maging matapang, ay hindi niya napigilan ang panginginig ng boses. Napabuntong hininga naman si Marnie. Kung hindi mo kaya, ay pwede mo naman na hindi ipilit ang sarili mo sa trabahong ito Ligaya. Pwede ka nang umatras at maghanap na ibang trabaho. Mabilis na pinunasan ni Ligaya ang tumulong luha. Matapang na tiningnan niya ang babae. Ayos na po ako dito Ate Marnie. Okay na po ako dito kaysa sa wala. Kaysa magpalaboy-laboy ako sa kalsada at mamatay sa gutom. Mas humigpit ang hawak ni Ligaya sa strap ng bag niya. Kakayanin ko po ito. Kung ito lang po ang paraan para mabuhay ako. Napabuntong hininga si Marnie at tinapik ang balikat ni Ligaya. Ganyan talaga sa simula Ligaya. Ganyan din ako nun pero pasasan pa't masasanay ka din. Pilit nang ngumiti si Ligaya, tumango. Mukhang ito na ata talaga ang buhay na para sa kanya kasi kung hindi ay hindi siya hahayaan ng tadhana na mapunta sa lugar na ito. Tatanggapin na lang niya ang tadhana na para sa kanya at makikisabay sa alon ng buhay. Inumin mo to. Napatingin naman si Ligaya sa isang baso na may lamang alak na inilagay ni Marnie sa mesa. Para saan po ito ate? Sumandal si Marnie sa mesa at napa-cross arm. Pampatapang yan. Inumin mo para kahit papaano ay mawala ang kaba mo. Kinuha ni Ligaya ang baso at inisang lagok ito. Dahil sa anghang at tapang ng alak ay nasamid siya at naubo. Hinaplos naman ni Marnie ang kanyang likod. Bakit mo naman kasi inisang lagok? Dapat dahan-dahan lang. Pinunasan ni Ligaya ang bibig. Mabuti na lang pala at inis ang lagok ko. Ay, ang pangit ng lasa. Bahagya namang natawa si Marnie. Ganyan talaga yan. Masanay ka na din. O siya, maganda ka na. Sasayaw ka na maya-maya. Tinapik ni Marnie ang balikat ni Ligaya bago ito tuluyang umalis. Napatingin naman si Ligaya sa salamin. Nakita niya ang sarili. Ito ang unang beses na may make-up ang mukha niya. Matutuwa sana siya dahil napakaganda niya kapag nag-make-up. Pero hindi siya o hindi niya magawa ang dahil nasa ibang sitwasyon siya. Nasa sitwasyon siya kung saan ibebenta niya ang sarili sa mga lalaking naghihintay sa labas. Tumulo na naman ang luha ni Ligaya, kaya kaagad niya itong pinunasan. Kaya mo yan Ligaya. Patapang ka diba? Ilang beses na huminga ng malalim si Ligaya bago tuluyang lumabas ng dressing room. Ito na ang oras para sa kanya.
Hindi alam ni Ligaya kung anong meron na tila ba parang gumagalaw ang katawan niya at parang may isip ito. Sumasabay ang katawan niya sa tugtog. Siguro ay dahil na din sa alak na nainom niya kaya hindi siya nakakaramdam ng hiya. Matapos sumayaw ni Ligaya ay maraming lalaki ang gusto siyang makuha at syempre, ang pinili ng may-ari ng club ay ang mataas na nagbayad. Hindi niya makita ang mukha nito dahil may suot itong maskara. Dinala siya ng lalaki sa isang hotel at doon na nga tuluyang inangkin. Nagising si Ligaya na hindi lang ulo ang masakit, kundi pati ang buo niyang katawan. Nalaki ang mga mata niya nang makita na wala siyang suot at may isa siyang lalaki na katabi. Napaisip siya at doon niya naalala na ito pala ang lalaki na nakabili sa kanya kagabi. Kahit masakit ang katawan ay pinilit ni Ligaya na bumangon at isuot ang damit. Gusto na sana niyang umalis pero kailangan niyang hintayin ang tip na ibibigay ng lalaki. Siguro naman ay malaki ang ibibigay nito lalo na't virgin pa siya. Naupo na muna si Ligaya at uminom ng tubig. Sobrang sakit ng lalamunan at katawan niya sa nagawa nila kagabi. Hindi niya inaasahan na magagawa niya ang mga bagay na iyon. Siguro nga dahil na din sa alak. Bago kasi ay nangyari sa kanila, ng lalaki ay uminom na muna siya ng alak dahil yun ang payo sa kanya ni Marnie. Hindi na siya isang inosenteng bata ngayon. Maya-maya pa ay gumalaw ang lalaki at tuluyan ng nagising. Ngumiti si Ligaya kahit pa medyo naiilang siya. First time niya pero kagaya ng palaging sinasabi sa kanya ni Marnie ay masasanay din siya. Good morning, sir. Inihintay ko po pala yung tip na ibibigay niya po tapos aalis na po ako. Tuluyan ang bumangon ng lalaki at napasuklay pa ito ng buhok gamit ang sarili nitong kamay. Nang tumingin kay Ligaya ang lalaki ay kumabog ng mabilis ang puso niya. Hindi niya kasi inaasahan na ganito kagwapo ang lalaking unang nakakuha ng pagkababae niya. Nakamaskara kasi ito kagabi at medyo madilim ang kwarto na pinasukan nila kagabi kaya hindi niya masyado nakita ang mukha nito. Pero dahil sa umaga na maliwanag na, ay nakikita na niya ang buo ang mukha nito. Napakagwapo nito at matangos ang ilong at mapupulang labi na akala mo'y nakalipstick. Napahawak na lang si Ligaya sa labi niya. Sa tingin nga niya ay mas mapula pa ang labi ng lalaki kaysa sa kanya. Napatingin siya sa katawan nito at napalunok na lang. Maputi ang lalaki at may 6 na matitigas na abs. Nahawakan niya kaya yun kagabi. Napapailing na lang si Ligaya at lihim na sinasampal ang sarili. Ano ba itong naiisip niya? Nagiging madumi ang utak niya dahil sa katawan ng lalaki na parang modelo. Magkano ba? Napakurap-kurap si Ligaya dahil sa lalim ng boses ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit parang may kiliti siyang nararamdaman sa puso niya habang naririnig ang boses nito. Kayo po yung kumagkano? Nauutal na sabi ni Ligaya dahilan para mapatikim siya. Kinuha ng lalaki ang wallet nito sa bedside table. Nakita ni Ligaya na nagbilang ito at nagulat siya nang makita ang 10,000 ang ibinigay nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganun kalaki ang tips na ibibigay ng lalaki sa kanya. Kung ganito ba namang kalaki ang tips na matatanggap ni Ligaya tuwing may customer siya, ay mas makakaipon siya ng malaki. Hindi na siya magugutom pa at baka nga ay makaalis siya sa club para magbagong buhay. Tama, iipon ni Ligaya ang pera na makukuha niya sa mga customer niya. Madumi man isipin pero wala siyang choice dahil ito lang ang paraan para mabuhay siya at hindi mamatay ng dahil sa gutom. Noon ay napapatanong si Ligaya kung bakit may mga babae na binebenta ang katawan para sa pera. Pero ngayon na siya na ang nasa sitwasyon ay naiintindihan na niya. Hindi madali at hindi nila gusto. Gusto lang din ng mga bayarang babae na mabuhay at hindi magutom. Ngayon ay alam ni Ligaya na walang babae ang gusto mapunta sa ganitong sitwasyon kagaya niya. Kukunin na sana ni Ligaya ang pera nang matigilan ng lalaki at mapatingin dito sa kama kung saan siya natulog kanina. Fuck. Nagulat si Ligaya sa biglang pagmura ng lalaki at napatingin sa kanya. Virgin ka? Napalunok naman ng mariin si Ligaya. Opo. Kinakabahan ang sagot ni Ligaya sa lalaki. May problema po ba? Mas lalong kinabahan si Ligaya nang makita na nakatitig ng maigi sa kanya ang lalaki. Tumayo ito at nagbihis. Ilang taon ka na? Napalanok ng mariin si Ligaya at napayuko. 20 na po. Don't you dare fucking lie to me. Halos maiyak na si Ligaya dahil sa sobrang takot. Ramdam niya ang galit at inis ng lalaki. May problema ba kung virgin siya? Hindi ko masyadong napansin ang mukha mo kagabi. Dahil medyo madilim pero ngayon na maliwanag na ay nakikita ko na ng mabuti. Hindi ka 20, kaya magsabi ka na totoo. Ilang taon ka na ba? Napakagat labi si Ligaya.
Ito nga ang una niyang beses na ginawa ito at mukhang palpak pa dahil pinapagalitan siya ng customer niya. 17 pa po ako. Kahit kinakabahan ay sumagot pa rin si Ligaya dahil ayaw niyang mas magalit ang lalaki. Hindi makagalaw si Renz habang nakatitig sa babaeng kaharap niya ngayon. Hindi siya makapaniwalang na isang menor de edad ang nakatalik niya kagabi. Minor de edad ka. Pero ganito ang trabaho mo? Paano ka ba napunta sa ganitong trabaho? May pumilit ba sa'yo? O binenta ka sa club? Mabilis na umiling ang babae bilang sagot. Wala po. Ang totoo po niyan, wala na po akong mga magulang. Ito lang po ang trabaho na nakita ko dahil sa minor de edad po ako. Ay wala pong tumatanggap sa akin. Wala din pong pumilit sa akin. Kagustuhan ko ito dahil ayaw ko magutom lang sa kalye at mamatay na lang ng dilat ng mga mata. Napatitig si Renz sa babae. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon. Isang virgin na nakuha niya mula sa club at minor de edad pa. Paano ko bigyan ka ng trabaho? Willing ka ba umalis sa club? Hindi nakasagot si Ligaya habang nakatitig sa lalaki. May grocery store ako. At pwede kita ipasok bilang cashier doon. Doon, matino ang trabaho mo. Di mo kailangan ibenta ang katawan mo. Well, kung gusto mo lang naman. Napapailing si Renz. Di din kasi nababagay sa isang katulad mo sa trabahong to. Masyado kang bata. Marami ka pang mararating sa buhay. Napangiti si Ligaya dahil nakakilala naman siya ng isang tao na mabait at handa siyang tulungan. Thank you po. Magi-80 na din naman po ako sa susunod na 2 buwan. Gusto ko po sanang tagapin ang alok niyo pero wala din po kasi ako matitirhan. Napabuntong hininga si Renz at nag-isip. Well, pwede ka sa bahay ko. Nalaki naman ang mga mata ni Ligaya. Mag-isa lang din naman ako nakatira sa bahay ko. Kaya pwede ka doon. Nauutal si Ligaya at hindi makapaniwala. Talaga po? Tumango naman si Renz. Sa sobrang tuwa ni Ligaya ay patakbo siyang lumapit sa lalaki at niyakap ito. Maraming salamat po sir. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya ngayon. Napakalaki tulong po ito sa katulad ko. Hinawakan ni Renz ang babae at bahagya itong inilayo. Doon naman na-realize ni Ligaya ang nagawa kaya nahiya siya. Pasensya na po. Sobrang saya ko lang ho kasi napangiti si Ligaya. Akala ko po kasi habang buhay na ako sa trabahong to, hulog po kayo naglangit sa akin. Napatitig si Renz sa babae. Hindi nga halata na minor de edad pa ang babae dahil sa ubog ng katawan nito. May pagka-baby face ito at maganda kahit na morena. Wala yun. Di ka din kasi kaya ng konsensya ko na malaman na may isang minor de edad na nagtatrabaho sa club. Pakaramdam din ni Renz ay may responsibilidad siya sa babae lalo na't siya ang nakakuha ng pagkababae nito. At wag mo din ako pinupo. Pakaramdam ko tumatanda ako. 22 lang naman ako. Napangiti naman si Ligaya. Ano bang dapat na itawag ko sa iyo, sir? Mas lalong hindi, sir. Napabuntong hininga si Renz. Tuwagin mo na lang ako sa pangalan ko, Renz. Ngumiti si Ligaya at inilahad ang kamay sa lalaki. Ako naman po si Ligaya. Tiningnan ng lalaki ang kamay ni Ligaya at kalaunan ay tinanggap ito. Nice meeting you, Ligaya. Natuwa si Ligaya. Nice meeting din sa iyo, Renz. Nag-iimpake si Ligaya ng mga gamit niya habang nalulungkot naman na nakatingin si Marnie sa kanya. Nakakalungkot naman. Bago ka lang dito, 3 araw pa lang kitang nakakasama pero aalis ka na. Napatingin si Ligaya kay Marnie at ngumiti ito. Pero masaya ako para sa iyo, Ligaya. Naupo si Marnie sa tabi ni Ligaya at hinawakan ang kamay nito. Masaya ako dahil maga kang nawala dito. Hindi mo mararanasan ang mga naranasan namin dito gabi-gabi. Napatitig si Ligaya sa babae at hinawakan din ang kamay nito. Kung sumama ka na lang kaya sa akin, Ate Marnie, pwede ko naman pakiusapin si Sir Renz. Mali mo at pumayag siya. Tinapik ni Marnie ang kamay ni Ligaya. Hindi na, Ligaya, basta ayusin mo ang buhay mo at gawin mong lahat para hindi ka na bumalik dito, okay? Tumango naman si Ligaya at niyakap si Marnie. Hindi niya napigilan ang maiyak. Maraming salamat talaga, Ate Marnie. Kung hindi kita nakilala, ay hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Dahil din sa'yo, kaya magiging mabuti ang kalagayan ko ngayon. Pinunasan ni Marnie ang pisngi dahil pati ito ay naiiyak na din. Ano ba yan? Dapat masaya tayo ngayon at hindi nag-iihakan. Si Marnie na ang nagpunas ng luha ni Ligaya. Giingat ka ha. Kapag kailangan mo ng tulong ay nandito lang ako. Tumango naman si Ligaya habang nakangiti. Maraming salamat talaga, Ate Marnie. Muling niyakap ni Ligaya ang babae. Ito ang bahay ko. Napatingin sa paligid si Ligaya at hindi makapaniwala na sa laki ng bahay nito ay ang lalaki lang ang nakatiras ng mag-isa. Seryoso? Sa laki ng bahay mo ikaw lang nakatira? Tumango naman si Renz. Wala ka bang asawa o mga anak?
Bahagya namang natawa si Renz. Sa tingin mo, pupunta ako ng club kung may asawa na at anak ako. Natigilan naman si Ligaya at nag-peace sign na lang sa lalaki. Bahay ito ng pamilya ko. Pero nasa ibang bansa na sila. Kasama ang mga kapatid ko. Doon kasi ang business ng mga kapatid ko. At kinuha nila ang mga magulang ko. While me, ay dito na. At nagkasikaso sa mga negosyo ng mga magulang ko. Which is ang grocery store namin. Napatango naman si Ligaya. Sumunod siya sa lalaki nang maglakad dito. Binuksan nito ang isang pinto at bumungad sa kanya ang malaki at magandang kwarto. Ito ang magiging kwarto mo. Nagulat naman si Ligaya. Talaga? Tumango si Renz. Mukhang nakakaya naman, Renz. Empleyado mo lang ako pero ganito kagandang magiging kwarto ko. Ngumiti si Renz. Wala yun. Wala din naman kasing gumagamit ito. Anyway, ikaw ang gagawa lahat ng bagay dito sa bahay. Dahil wala akong katulong. Huwag kang mag-alala. Marunong naman ako magluto at maglinis ng bahay. Tumango si Renz. Sige, magpahinga ka na. Dahil bukas na ipapasok ka na. Aalis na sana ang lalaki nang tawagin ito ni Ligaya. Maraming salamat ulit, Renz. Ngumiti lang ang lalaki at sinara na ang pinto at umalis na. Napaupo si Ligaya sa malambot na kama habang nakatingin sa paligid. Hindi niya akalain na nakatira siya sa ganitong kagandang bahay. Kaya naman pagbubutihan niya ng mabuti ang trabaho. Hindi niya hahayaan na magsisi si Renz na tinulungan siya nito. Kinabukasan ay nagsimula na nga as trainee si Ligaya sa malaking grocery store ni Renz. Madali lang naman at mababait ang kasama niyang cashier, kaya nagkaroon kaagad siya ng mga kaibigan. Close pa kayo ni Sir Renz? Tanong ni Vilma, kasama ni Ligaya sa trabaho. Umiling naman si Ligaya. Hindi naman gano pero malaki lang pasasalamat ko kay Sir Renz dahil siyang nagpasok sa akin dito. Napatango naman si Leia, kasama niyang cashier. Nasa kantin sila ngayon at nagmemeryenda. Mabait talaga yan si Sir Renz, madaling lapitan kaya maraming gusto siya. Gwapo na, mayaman at mabait pa. Ano pa bang hahanapin mo sa isang lalaki? Napabantong hininga si Leia na tila nagdi-daydream. Anong pinagchichismisan niyo dyan? Nagulat naman sila dahil sa lakas ng boses ni Abigail, ang head nila sa cashier section. Tapos na kayo kumain pero hindi pa din kayo bumabalik sa trabaho nyo. Nakapamayawang ang babae habang nakatingin sa kanilang tatlo. Aba, hindi kayo binabayaran dito para magchismisan lang. Hindi porke mabait ang boss natin ay aabusuin nyo na. Agad na tumayo si Naligaya at ang mga kasamahan nila. Pasensya na po ma'am. Tumaas ang kilay ng babae. Hala, bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Mabilis na nagsialisan si Naligaya at ang mga kasamahan niya. Bakit pa bigla na lang yung nagagalit? Wala naman tayong ginagawang masama. Nagtatakang tanong ni Ligaya. Bahagyang lumapit si Leia kay Ligaya at bumulong. Naku, mukhang pag-iinitan ka ni Ma'am Abigail. Napakunot noo si Ligaya at nagtaka. Ha? Bakit naman? Wala naman ako ginagawang masama. Si Vilma naman ang nagsalita. Kasi si Sir Renz mismo ang napapasok sa'yo dito. Mas lalong nagtaka si Ligaya. May gusto kasi siya kay Sir Renz at ayaw niya na may ibang babae na nagiging close kay Sir Renz. Tumangotang mo naman si Leia. Oo, kaya mag-iingat ka sa kanya. Napatingin sa likod si Ligaya at nakita si Abigail na napakasama ng tingin sa kanya. Napaiwas na lang siya ng tingin at napalunok ng mariin. Ano na lang kaya ang gagawin ng babae kapag nalaman nito na nasa bahay siya ni Renz nakatira at ang mas malala pa ay paano na lang kapag nalaman nito na may nangyari sa kanila ng lalaki. Napapailing na lang si Ligaya. Mukhang kailangan niyang iwasan si Renz habang nasa trabaho kung gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay sa bago niyang trabaho. Dahil sa nalaman ni Ligaya tungkol kay Abigail ay iniiwasan niya si Renz sa tuwing dadalaw ito sa grocery store para mag-check. Pero minsan ay hindi niya maiwasan lalo na't ito mismo ang lumalapit sa kanya. Kumusta trabaho mo dito? Bahagya pang nagulat si Ligaya nang marinig ang boses ng lalaki mula sa likod niya. Agad siyang napalingon sa lalaki. Sir Renz, kayo po pala. Okay naman po. Maliit nang ngumiti si Ligaya at bumalik na sa trabaho dahil may customer sila. Naging maayos naman ba ang mga trato sa'yo ng tao dito? Tumango si Ligaya nang hindi lumilingon sa lalaki. Opo sir, lahat naman po sila mababait. Napatingin sa unahan si Ligaya at nakita na masama ang tingin ni Abigail sa kanya. Agad siyang napayuko at nagpatuloy sa pag-punch. Pasensya na sir at medyo marami ang customer ngayon at busy po ako. Pilit nang ngumiti si Ligaya sa lalaki. Sana naman ay makuha nito ang gusto niyang iparating. Gusto na sana niyang umalis ang lalaki para hindi na masama ang tingin sa kanya ni Abigail. Kulang na nga lang ay kainin siya ng buhay ng babae. Nakahinga naman ng maluwag si Ligaya nang umalis na nga si Renz. Agad naman na lumapit si Abigail sa lalaki habang may matamis na ngiti.
Hinawakan nito ang lalaki habang nakatingin na kinakausap ito. Napabuntong hininga na lang si Ligaya. Naiintindihan naman niya ang babae dahil kahit siya naman kung may umaaligid sa lalaking gusto niya ay magsiselos talaga siya. Napatigil sa paglalakad si Ligaya, may humawak sa kanyang braso. Nagulat siya nang makita si Abigail. Ma'am Abigail, may kailangan po kayo? Pilit nang ngumiti si Ligaya sa babae. I'm sure. Sinabi na sa'yo nila Vilma at Leia na gusto ko si Renz. Kaya kung ako sa'yo, ay lumayo-layo ka sa kanya. Ayaw ko makikita ka na kausap siya o lumalapit sa kanya. Napalunok naman si Ligaya at tumango-tango. Ngumiti ang babae at mahina na sinampalang pisngi niya. Good. Masunurin ka naman pala. Tumango na ang babae pero nakatayo pa din si Ligaya. Kinilabutan naman siya doon. Habang busy sa pag-punch si Ligaya sa mga pinamili ng customer, ay hindi niya namamalayan na nakatingin pala sa kanya ang lalaking customer. 567 lahat po. Binigyan naman si Ligaya ng 600. Ito na pang change nyo. Thank you. Binigay na ni Ligaya ang sukli ng lalaki at ang resibo. Miss, pwede ba makahiram ng ballpen? Tumango naman si Ligaya at binigay ang ballpen niya. Pahingin na din pala ng number mo. Nagulat naman si Ligaya at napatingin sa lalaki na kangiting nakatingin sa kanya. Ngayon niya lang napansin na gwapo pala ito. Para saan po? Ngumiti ang lalaki dahilan para makita niya ang malalim nitong dimple. Kasi gusto kita. Napakurap-kurap si Ligaya. Ito kasi ang unang beses na nagsabi na gusto siya nito. Madami naman nagsasabi na maganda siya pero gusto? Matagal pa ba yan, miss? Nagmamadali ko. Napatingin naman si Ligaya sa lalaki. Sir, pwede po ba umalis na lang kayo since tapos na rin naman po kayo? Umiling naman ang lalaki. No, di ako alis. Di ko na kukuha ang number mo. Miss, ano ba? Ibigay mo na lang ang number mo. Tumango naman ang isang babaeng customer. Oo nga miss, gwapo naman siya, wag nang choosy. Hindi naman makapaniwala si Ligaya na nakahawak sa dibdib. Siya pa talaga ang choosy? Hindi naman porke gwapo ang lalaki, ay ito kaagad na niyang ibibigay ang number niya. Pero dahil nagrereklamo na din ng ibang mga customer, ay walang nagawa si Ligaya kundi ang ibigay na lang ang number sa lalaki. Hindi alam ni Ligaya na nakatingin pala si Ren sa kanila. Mukhang magkakaroon ka na ng boyfriend, Ligaya. May customer na nagkakagusto sa'yo, sabi ni Abigail na nasa tabi lang ni Renz. Bagay sila. Maganda si Ligaya at gwapo din naman yung lalaki. Don't you think, Sir Renz? Nakatitig lang si Renz sa dalawa at hindi pinansin ang mga pinagsasabi ng babae. Maya-maya pa ay umalis na din ang lalaki at naiwan si Abigail. Napatiimbagang siya dahil hindi man lang aminin ng lalaki ay alam niyang may gusto ito sa babae. Nakauwi na sa bahay si Ligaya ay nakita niya si Renz na nasa sala habang nakaharap ito ng laptop. Mukhang hanggang sa bahay ay dala nito ang trabaho. Bakit ngayon ka lang? Napatigil si Ligaya sa paglalakad at napatingin sa lalaki. Good evening po, Sir Renz. Kumunot naman ang noon ni Renz at tumayo. Kumabog naman ang mabilisang puso ni Ligaya habang nakatitig sa lalaki. Sir, Tumango naman si Ligaya. wala na tayo sa trabaho. Para tawagin mo ko, sir. Ligaya, isa pa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa sarado ang grocery store. Napalabi naman si Ligaya. Napaiwas ng tingin si Ligaya sa lalaki dahil sa titig nito sa kanya. Nilibre kasi ako ni Keith ng hapunan sa labas. Napakunot noon naman ang lalaki. Sino Kit? Yung customer na nakilala ko kanina. Hindi naman na sana ako makikipag-usap sa kanya pero masyado siyang makulit at mapilit kaya What? napatigal si Ligaya sa pagsasalita. Nakita niyang parang naiinis ang lalaki. Di mo kilala ang lalaki yun. Pero sumama ka sa kanya. Paano kung may masama siyang tao? Paano kung may ginawa siyang masama sa'yo? Pilit nang ngumiti si Ligaya. Hindi naman siya masamang tao eh. Mabait naman si Keith. Di ka nakakasiguro dyan. Ligaya, ano ba? Nagulat siya nang tumaas ang boses ng lalaki. Huwag ka masyadong magtiwala sa mga taong nakikilala mo lang. Baka hindi mo alam na baka nagbabaitan lang sila dahil may gusto silang paki sa'yo. Napatitig si Ligaya sa lalaki. Ano naman ang kailangan nila sa akin? Huwag mo sabihin na kaya ka lang din mabait sa akin dahil may kailangan ka sa akin? Natigilan si Renz at napasukulay. Wala, okay? Di lahat ng tao katulad ko na tumutulong ng walang kapalit o masamang intensyon. Napabugan ng malakas na hangin si Renz at hinawakan ng magkabilang balikat ni Ligaya. Ayoko lang napapahama ka. Lalo na't nasa pamamahay kita. Kung ano man ang mangyari sa'yo, responsibilidad ko. Nagwawala ang puso ni Ligaya dahil sa narinig niya mula sa lalaki. Ibig ba nitong sabihin ay nag-aalala ito sa kanya?
Normal lang naman na mag-alala ito lalo na tama ito. Responsibilidad siya nito dahil nakatira siya sa bahay ni Renz. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit may kung anong kumikiliti sa puso niya ngayon? Napasinghap si Ligaya nang hawakan ng lalaki ang pisngi niya. Makinig ka sa Kaligaya. Ayoko lang na mabama ka. Wala sa sariling tumango si Ligaya. Mas lalong kumabog ang puso niya nang makita niya kung gaano makatitig ang lalaki sa mga labi niya. Napalunok silang dalawa. Pakaramdam nila ay magiging mainit ang buong bahay. Unti-unting inilapit ni Renz ang mukha nito sa kanya. Napapikit na lang si Ligaya at hindi nga nagtagal ay naglapat ang mga labi nila. Madiin at malalim ang halik na ginagawa nila. Napasinghap na lang siya nang hapitin siya ng lalaki sa likod niya at hinila siya para madikit ito. Kinaumagahan ay nagising si Ligaya sa sala. Wala nang lalaki pero may pagkain sa mesa habang may note. Pumasok na ako sa trabaho. Pinagluto na rin kita. You can take the day off. Lalo na't alam kong pagod ka. Namulang bigla ang magkabilang pisngi ni Ligaya nang maalala ang ginawa nila kagabi. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng init ng katawan nang magdikit ang mga labi nila. Napahawak siya sa kanyang labi. Gusto din ba siya ng lalaki kaya siya inangkin na naman ito? Napailing na lang si Ligaya. Imposible. Inangkin nga siya nito noong nasa club pa siya. Baka naman ito ang kabayaran niya sa pagtulog niya ng libre sa bahay nito. Muli siyang napailing. Wala naman sa kanya kung ibigay niya ang sarili sa lalaki lalo na't napatigil si Ligaya at sa naisip at napangiti. Oo, gusto ko na nga si Renz. Napapikit na lang si Ligaya at napangiti nang sumagi sa isip niya ang mukha ng lalaki. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa lalaki? Gwapo, mayaman, mabait at matulungin. Sinubukan naman niyang labanan pero hindi niya talaga magawa lalo na't nasa iisang bahay lang sila. Simula nga ng gabing iyon ay halos gabi-gabi na inaangkin ni Renz si Ligaya. Maluwag naman sa damdamin niya na ibigay ang sarili sa lalaking lihim niyang minamahal. Minsan ay hiling siya na sana mahalin din siya ng lalaki. Pero kung hindi man ay masaya na siya na ganito sila. Napatingin sa kalendaryo si Ligaya at 2 linggo na dalang pala ay birthday na niya. Sa wakas ay magiging 18 na siya at hindi na siya magiging menor de edad. Hi. Nagulat naman si Ligaya nang bigla na lang sumulpot si Keith sa harapan niya nang makalabas na siya ng grocery store. Napahawak si Ligaya sa kanyang dibdib. May balak ba patayin ako sa gulat, Keith? Bahagyang natawa ang lalaki. Guway naman. Kung totoong gugulatin talaga kita, ay dapat hindi hayang sinabi ko. Ligaya, make face at him. Pero natawa lang ito. Anyway, may gagawin ka ba? Gusto mong libre kita ng hapunan. Dating gawi. Sa ilang beses na nakasama ni Ligaya ang lalaki, ay napatunayan niya na mabait ito at masayahin. Mabilis na gumaan ang loob niya sa lalaki, lalo na't napagsabihan niya ito ng mga nangyari sa buhay niya noon. Gustuhin man ni Ligaya na sumama sa lalaki pero ayaw niya. Ayaw niya kasi na magalit si Renz sa kanya at baka ano na naman ang isipin. Oh, ikaw yung customer na nanghingi ng number ni Ligaya, right? Napatingin si Keith at Ligaya kay Abigail, nakalalabas lang. Ngumiti si Keith sa babae at inilihad ang kamay nito. Ako nga pala si Kit. Kinuha naman ng babae ang kamay nito. Nice meeting you, Keith. Abigail. Nag-shake hands ang dalawa. Bagay kayong dalawa? Kayo na ba? Mabilis na umiling si Ligaya. Naku, hindi po ma'am. Inakbayan ni Keith si Ligaya. Hindi pa po. Pero nandiyo na po ako sa kanya. Gulat naman na napatingin si Ligaya sa lalaki. Hoping na sagutin na niya ako. Kunwari naman na kinilig ang babae. Naku, sagutin mo na Ligaya. Ano pang hahanapin mo sa isang lalaki? Ngumiti lang si Keith habang hindi naman nagsalita si Ligaya. Kapag naging kayo na, ay magdo-double date tayo. Napakunot noo si Ligaya. Double date? Tumango naman ang babae. May boyfriend na po kayo? Ngumiti naman ang babae at tumango. Yeah, hindi mo alam? Kami na ni Renz. Nagulat naman si Ligaya at hindi nakasagot. Actually, hinihintay ko nga siyang lumabas dahil kakain kami. Gusto niyong sumabay? Sasagot na sana si Keith pero agad na sumingit si Ligaya. Hindi na po ma'am. May lakad din po kasi kami ni Keith. Sige po, tara Keith. Kagad na hinila ni Ligaya si Keith papalayo. Kumaway naman ang babae. Nang nasa malayo na sila ay napatingin siya sa kinaroroonan ni Abigail at nakita niya sa paglabas ni Renz ay kaagad na humawak ang babae sa braso at hinalikan ito ng mabilis sa labi. Kaagad na nagpaiwas ng tingin si Ligaya. Nakarating ang dalawa sa karinderya. Tahimik na kumakain. Ayos ka lang ba, Ligaya?
Napabalik sa ulirat si Ligaya at napatingin sa lalaki. Napapansin ko kanina ka pa tahimik. Maliit na ngumiti si Ligaya. Okay lang ako. Huwag mo kong pansinin. Nilalaro lang ni Ligaya ang pagkain gamit ang hawak niyang kutsara. Nawala na siya ng gana na kumain lalo na sa nalaman niya. Hindi siya makapaniwala na may relasyon na pala si Renz at Abigail. Pero kung ganun nga ay bakit inaangkin pa din siya ng lalaki? Parausan lang ba siya nito? Kagad na pinunasan ni Ligaya ang tumulong luha. Nasasaktan siya sa isiping ginagamit lang pala siya ng lalaki. Hindi ito loyal at pareho silang niloloko ng girlfriend nito. Sa bagay, pumunta nga ito ng club para kumuha ng lalaki. Kaya hindi na nakapagtataka kung gawain nga iyon ng lalaki. May gusto ko sa Renz na yun ano. Napatingin si Ligaya sa lalaki. Huwag mo nang itago, halata naman eh. Malungkot na napangiti si Ligaya. Bakit kasi hindi na lang akong gustuin mo? Ligaya, Napatingin si Ligaya sa kamay nang hawakan ng lalaki ang kamay niya. gusto kita. Ligaya, at handa akong gawin ng lahat para magustuhan mo rin ako. Napabuntong hininga si Ligaya. Gustuhin ko man, Keith. Pero hindi natuturuan ng puso. Umiling si Keith. Hindi ako naniniwala dyan. Lahat ng bagay ay natututunan. In time. Trust me, Ligaya. Pinisil ni Keith ang kamay ng babae. Handa ako maghintay. Napatitig si Ligaya sa lalaki at hindi siya nakapagsalita. Hindi kasi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakikita naman niya na seryosong lalaki pero sa ngayon ay hindi niya pa ito mabibigyan ng sagot. Nang makauwi si Ligaya sa bahay ay wala pa si Renz. Siguro ay nagde-date pa ang dalawa and worse, baka hindi na umuwi ang lalaki ngayong gabi dahil mag-hotel na lang ang dalawa. Natawa na lang ng mapakla si Ligaya at pumasok sa kwarto niya. Pabagsak siyang nahiga, sa sobrang pagod kakaisip niya sa lalaki ay nakatulugan na niya ito. Kinabukasan ay nagising siya, ay wala pa rin si Renz. Natawa na lang si Ligaya ng mapakla at mukhang tama nga ang hinala nila. Huminga siya ng malalim. Mukhang kailangan na niyang tigilan ang nararamdaman niya para sa lalaki lalo na't may girlfriend na ito ngayon. Siya na ang kusang lalayo. Simula noon ay umiwas na si Ligaya kay Renz. Kahit sa bahay, mas nauna siyang umauuwi at dumiretso kaagad sa kwarto para hindi na makausap ang lalaki. Hanggat kaya pa niyang umiwas ay iiwas siya. Ano pa pala plano mo bukas? Nabalik sa ulirat si Ligaya at napatingin kay Keith. Nasa park sila ngayon at naglalakad. Di ba day off mo bukas? Napatango naman bilang sagot si Ligaya. So anong plano mo bukas? Napaisip naman si Ligaya. Siguro uwi muna ako sa probinsya bukas at dadalo sa mga magulang ko. Pagkatapos, Napaisip naman si Ligaya. Hindi ko alam eh. Siguro yun lang. Napatigil naman sa paglalakad si Keith dahilan para mapatigil din si Ligaya at mapatingin sa lalaki. yun lang. Nagtaka si Ligaya. Yun lang gagawin mo sa birthday mo. Napakunot noo si Ligaya at hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Napasapo na lang ito sa noo. Ay nako, birthday mo bukas, Ligaya. 18 birthday mo. Nakalimutan mo na ba? Nalaki ang mga mata ni Ligaya at doon niya lang naalala na birthday na pala niya bukas. Napatakip siya sa bibig habang hindi makapaniwala na nakatingin sa lalaki. Natawa na lang si Keith habang naiiling. Gosh, sariling birthday mo yung nalilimutan mo. Talagang nakalimutan ni Ligaya. Sa dami ba naman ang iniisip niya? Si Renz, ang pag-iwas dito, ang nararamdaman niya dito. Napatingin si Ligaya sa lalaki nang tapikin nito ang magkabila niyang balikat. Doy, ako na bahala bukas. Napakunot noo si Ligaya. Bukas, sasama kita sa pagdalo mo sa mga magulang mo. Tapos, mag-road trip tayo. Mamasyal sa mga magagandang lugar na madadaanan natin. Hinawakan ni Keith ang kamay ni Ligaya. Pangako ko sa'yo, magiging masaya ang birthday mo ngayong taon. Napangiti naman si Ligaya. Maraming salamat, Keith. Palagi mo na lang akong pinapasaya. Ngumiti ang lalaki at hinawi ang buhok ni Ligaya at inipit sa gitna ng tenga niya. Sabi ko naman sa'yo lahat gagawin ko mapasaya ka lang. Ganun ka kahalaga sa akin, Ligaya. Napatitig si Ligaya sa lalaki at niyakap ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung wala siyang kaibigan na katulad ni Keith. Kinabukasan ay maagang umalis si Ligaya. Nag-iwan lang siya ng sulat para kay Renz na baka gabihin siya kaya huwag na siya nitong hintayin. Baka kasi hanapin siya nito. Kagaya nga ng sinabi ni Keith ay sinamahan siya nito sa pag-uwi sa probinsya, sa pagdalaw, sa mga magulang niya. Pumunta din sila sa mga pasyalan sa lugar nila. Madaming binili si Keith para kay sa kanya. Nahiya na nga siya eh. Kaso, hindi naman niya mapigilan ng lalaki dahil makulit ito.
Naging masaya si Ligaya kahit papaano sa birthday niya. Ito ang unang birthday niya na hindi niya kasama ang mga magulang niya pero may isang kaibigan naman siya nakasama. Pero minsan ay naiisip niya pa din na sana kasama niya din si Ren sa araw ng birthday niya. Pero paano naman? Gayong hindi alam ng lalaki na birthday niya ngayon. And for sure, hindi papayag ang girlfriend nito na samahan siya. Napabalik sa ulirat si Ligaya nang kumanta si Keith at may dala na isang bento cake. Happy birthday, Ligaya. Make a wish. Ngumiti si Ligaya at ipinikit ang mga mata. Sana matutunan niyang mahalin si Keith at makalimutan na niya ang nararamdaman para kay Renz para maging masaya na siya. Sana masaya ang mga magulang ko para sa akin, sabi ni Ligaya at inihipan ang kandila. I'm sure. Masaya sila lalo na't kasama mo ako. Napailing at natawa na lang si Ligaya sa biro ng lalaki. Kumain na din sila at masayang nag-usap. Gabi na nang makauwi si Ligaya sa bahay. Maraming salamat sa lahat, Keith. Pinasaya mo ko. Ngumiti naman si Keith. Wala yun. Hinawakan ni Keith ang pisngi ni Ligaya at hinalikan siya sa pisngi. Dahil sa gulat niya ay hindi siya nakagalaw. Good night. And happy birthday ulit, Ligaya. Dahil gulat pa din si Ligaya ay hindi na siya nakasagot sa lalaki hanggang sa makaalis na ito. Hindi niya alam na nakasilip pala si Ren sa bintana at nakita ang nangyari. Nang makapasok si Ligaya sa bahay ay nakita niya si Renz na nasa bintana at kabibitaw lang ng kurtina. Bakit gising ka pa? Hindi mo ba nabasa yung sulat ko? Masama ang tingin ni Ren sa babae. Gagabing ka. Dahil makikipag-date ka sa lalaki yun. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang basta-basta sasama sa hindi mo kilala? Napatiim gagang naman si Ligaya. Hindi niya pinagsasalitaan na masama si Keith lalo na't puro kabutihan ang pinapakita nito sa kanya. Walang masama sa ginawa sa akin ni Keith. Mabait siya at kaibigan ko siya. Natawa nang mapakla si Renz at lumapit kay Ligaya. At pinagtatanggol mo pa siya ngayon. Sabi mo nga sa akin, kung anong relasyon yung dalawa? Nag-sex na ba kayo? Kaya ganyan mo na siya protektahan? Natawa ulit ng lalaki. Sabagay, mabilis naman talaga para sa'yo na ibigay sarili mo sa kanya. Lalo na't yun ang trabaho mo nun. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Ligaya sa lalaki. Para naman itong natauhan nang makita na umiiyak si Ligaya. Dinuro niya si Renz. Alam mo, na hindi ko ginusto ang trabaho ko na yun. Na wala akong choice. Alam mo na din na ikaw ang lalaking unang nakaangkin sa akin at wala nang iba pa, Renz. Natawa naman ng mapakla si Ligaya at pinunasan ng luha. Hindi ko alam na ganyan palang tingin mo sa akin all this time. Sorry ah. Sorry kung hindi ako malinis at malandi ako. Mabilis na lumabas ng bahay si Ligaya. Tatawagin na sana ni Renz ang babae pero parang may pumigil sa kanya. Napatiibagang siya at parang gusto niyang sapakin ang sarili. Hindi niya akalain na masasabi niya ang mga salita na yon kay Ligaya. Napaupo na lang siya sa sofa at napahilamos. Nagsiselos lang naman kasi siya. Kanina pa siya isip ng isip kung nasa ng babae. Tinatawagan niya ito pero naka-off ang cellphone. Tapos malalaman na lang niya kasama pala ng babae ang lalaking yun. Napasuklay na lang sa buhok si Renz. Bigla siyang napatingin sa nahulog na card na sa sahig. Mukhang kay Ligaya ito. Kinuha niya ito at binasa ang laman. Happy birthday, Ligaya. Sana nag-enjoy ka sa birthday mo. Natigilan na lang si Renz sa nabasa. Hindi siya makapaniwala na ngayon pala ang birthday ng babae at hindi man lang niya alam. And worse, napagsilataan pa niya ito ng masama. Kailangan niya bumawi sa babae. Napatingin si Renz ulit sa card. Ibig sabihin ay hindi na menor de edad ang babae at pwede na niya itong pakasalan. Napangiti na lang siya. Sana mapatawad siya ni Ligaya at pumayag itong pakasalan siya. Sumapit na ang gabi pero hindi pa din umuwi si Ligaya. Nag-aalala na si Renz. Sinubukan niya din na tawagan ng babae pero hindi niya ito makontak. Pumasok na lang siya sa grocery store at umaasa na papasok din ang babae pero sumapit na lang ang gabi pero wala siyang Ligaya na nahanap. Hinihintay din ni Renz ang pagdalaw ng lalaki sa grocery store pero hindi ito dumating hanggang sa magsara na sila. Sa duda niya ay baka magkasama ang dalawa. Umaapaw na naman ang selo sa kanya pero huminga siya ng malalim, kailangan niyang kumalma. Sumapit ng 2 araw at nakita na rin si Keith. Kaga niya itong sinugod at hinawakan sa kwelyo. Nagulat naman ang lalaki. Saan mo tinago si Ligaya? Nagtaka naman si Keith. Ano? Anong tinatago na sinasabi mo? Nandito ako para dalawin siya. Hindi nakapagsalita si Renz. Itinulak naman siya ni Keith. May ginanawa ka na naman sa kanya? Nagtataka na tumingin si Renz sa lalaki. Alam mo, hindi ko maintindihan si Ligaya ko nung nakita niya sa'yo. Dahilan para mahalin ka niya at hindi makalimutan.
Nagtataka naman si Renz na nakatingin sa lalaki. Ina mo, gusto kita suntukin ngayon at basagin yung pagmumukha mo. Kasi gago ka. May girlfriend ka na nga. Pero pinapaasa mo pa rin si Ligaya. Nagtaka si Renz dahilan para itaas niya ang kamay. Teka. Anong sinasabi mo girlfriend ko? Timing naman nakalalabas lang ni Abigail sa store dahilan para ituro ito ni Keith. Di ba siya girlfriend mo? Nagtataka naman na tumingin si Renz sa babae at muling bumaling kay Keith. What? Di ko siya girlfriend. At wala pa akong girlfriend. Sikit naman ay napakunot noo. Sabi niya girlfriend mo daw siya. Kaya nga nasaktan si Ligaya nang malaman niya. Tumingin si Renz sa babae at hinawakan nito sa braso. Bakit mo ginawa yun, Abigail? Bakit mo sinabi kay Ligaya na girlfriend kita? Napakurap-kurap si Abigail. Dahil gusto kong layuan ka niya. Hinawakan ng babae ang mga kamay ni Renz. Hindi mo ba nakikita o nararamdaman, Renz? Mahal kita matagal na. Mahal na mahal kita pero bakit hindi mo nakikita yun? Umiyak ang babae. Si Ligaya, nakakikilala mo lang bakit ganun ka makitungo sa kanya? Bakit ganun ka ka-close sa kanya? Napatiimbagang si Renz. Dahil mahal ko siya, okay? Natigilan naman ng babae. Matagal ko na din sinabi sa'yo na hindi kita mahal at magiging magkaibigan lang ang kaya na ibigay ko sa'yo. Napayo ko ang babae. Ayaw na kita makita, Abigail. Napatingala bigla ang babae kay Renz. You were fired. At huwag ka na magpapakita sa akin. Napaiyak ang babae habang umiiling. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Renz. Ang tagal ko nang nagtatrabaho dito. Alam mong kaya ko, Abigail. Don't worry. Bibigyan kita ng bonus dahil sa tagal mo dito. Hindi makapaniwala ang babae. Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Sana hindi mo na lang sinabi kay Ligaya na girlfriend kita. Dahil sa ginawa mo ay nasaktan ng babaeng mahal ko. Kaya umalis ka na. At baka may masabi pa akong nang hindi maganda sa'yo. Napakurap-kurap ang babae at walang nagawa kundi ang umalis. Napasuklay naman sa buhok. I can't believe this. Hindi naman nag-comment si Keith. Nasaan na ngayon si Ligaya? Napakibit-balikat naman si Keith. Di ko alam. Pero ito ang tatanda mo, Renz. Kapag ako unang nakakita kay Ligaya, saan mo ilalayo ko siya sa'yo? Hinawakan ni Renz ang braso ng lalaki. Bakit mo naman siya ilalayo sa akin? Di mo ba narinig ang sinabi ko? Mahal ko siya. At alam mong mahal niya din ako. Hinila ni Keith ang braso niya. Oo nga, mahal ka niya. Pero nasaktan mo siya. Sigurado ka bang mapapatawag ka niya? Hindi naman nakasagot kaagad si Renz dahil kahit siya ay hindi alam ang sagot. Ako, sigurado kung hindi ko siya sasaktan. At naniniwala ko na matututunan niya din ako mahalin. Ngumisi si Keith. May the best man win. Umalis na din ang lalaki at naiwan naman si Renz. Hindi niya kakayanin na mapunta sa ibang lalaki si Ligaya. Napakuyom siya ng kamao. Gagawin niyang lahat para siya ang unang makakita kay Ligaya at gagawin niyang lahat para mapatawad siya nito. Hindi na siya o hindi na niya papakawalan ng babae, lalo na ngayon na nalaman niyang mahalin pala siya nito. Sinubukan ni Renz na bumalik sa club kung saan niya unang nakita si Ligaya noon. Pumunta lang naman siya sa club noon para magpalipas oras. Nang makita niya si Ligaya na sumasayaw sa stage ay hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang naramdaman noon. Gusto niyang maangkin ng babae. Gusto niyang kanya lang ito. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na iuwi ang babae. Naging masaya siya nang malaman niyang siya pala ang unang lalaki nito. Kaya napagdesisyonan niyang ialis ang babae sa lugar na ito at bigyan ito ng bagong buhay. Renz? Napatingin si Renz sa isang babae na tumawag sa pangalan niya. Kilala mo ko? Tanong ni Renz habang nakaturo sa sarili. Bahagya namang natawa si Marnie. Oo naman, ikaw yung lalaki kumuha kay Ligaya dito. Ako nga pala si Marnie, kaibigan ni Ligaya. Nakipagkamay naman ang babae kay Renz. Ano nga palang ginagawa mo dito? Naghanap ka ba ng babae? Umiling si Renz. Hindi, hinanap ko si Ligaya. Napakunot noo ang babae. At bakit mo naman naisip na dito siya pupunta? Napakagatlabi si Renz. Naikwento niya kasi sa akin dito siya napunta nang wala siyang mapuntahan kaya naisip ko na baka dito siya pumunta. Napangisi ang babae. Nandito nga siya. Nagulat si Renz. Naikwento na sa akin ni Ligaya ang nangyari sa inyo at ang mga sinabi mo sa kanya. Napayuko naman si Renz at nahiya. Sorry. Napailing ang babae. Di mo kailangan humingi ng sorry sa akin dahil hindi naman ako nasaktan mo. Umiyak siya nang bumalik dito at sabi niya ay wala na siyang mapupuntahan kaya magtatrabaho na ulit siya dito. Biglang napatingin si Renz sa babae. Nagsindi ito ng sigarilyo at ibinuga ang usok nito. Pero sinabi ko sa kanya na pag-isipan na muna niyang mabuti. Napatitig si Marnie sa lalaki. Nakikita ko naman sa'yo na mahalaga si Ligaya sa'yo kasi hindi ka naman pupunta dito kung hindi, di ba?
Tumango naman si Renz. Mahal ko si Ligaya. Ngumiti si Marnie at napatango. Masaya ko na marinig yan pero tingin ko mas magiging masaya si Ligaya kung siya mismo ang makarinig niyan mula sa'yo. Nasa likod siya ng club na ito. Puta mo na. Napatingin naman si Renz sa babae. Maraming salamat. Tumango naman ang babae kaya umalis na si Renz. Nagmamadali siya na pumunta sa likod ng club. Nakita niya si Ligaya na naninigarilyo. Kaagad siyang lumapit sa babae at kinuha ang sigarilyo. Itinapon niya ito sa sahig at tinakpan. Nagulat naman si Ligaya sa nangyari. Bakit mo ginawa yon? Natigilan si Ligaya nang sa pagtingin niya sa lalaki. Ay seryoso itong nakatingin sa kanya. Bakit ka naninigarilyo? Di mo ba alam na masama yan sa kalusugan mo? Napaismid naman si Ligaya. Hindi na ako bata, okay? Alam ko ang mga ginagawa ko at mas lalong wala kang pakialam kung ano gusto kong gawin ko sa buhay ko. Hindi kita kaano-ano at mas lalong hindi kita boyfriend. Tumalikod si Ligaya. Bumalik ka na sa girlfriend mo! Wala akong girlfriend. Bigla namang natigilan si Ligaya pero hindi siya lumingon sa lalaki. Hindi totoo ang mga sinabi sa'yo tungkol sa amin. Pinaharap ni Renz ang babae sa kanya at hinawakan ang dalawa nitong kamay. Ikaw ang mahal ko, Ligaya. Nagulat si Ligaya sa sinabi ng lalaki pero mas pinili niya na magmukhang walang pakialam. Mahal? Tumango naman si Renz bilang sagot dahilan para mapaismid si Ligaya. Kung totoong mahal mo ko, bakit sinabi mo sa akin ng mga yun? Nagulat na lang si Ligaya nang biglang lumuhod ang lalaki sa harapan niya. Patawarin mo isang gagong tulad ko, Ligaya. Nasabi ko lang naman yun dahil nilaman ako ng selos ko. Nagsiselos ako kapag kasama mo ang lalaking yun. Sinabi ko na sa'yo layuan mo siya pero hindi mo ginawa tapos nakita ko pang hinalikan kanya sa labi. Napakunot noo si Ligaya. Hindi ako hinalikan sa labi ni Keith, Renz. Napatigil naman si Renz at napatingala sa babae. Sa pisngi niya ako hinalikan. Napanguso si Renz. But still, ako lang dapat ang humalik sa'yo. I know. I'm being jerk pero ano magagawa ko? Mahal kita kaya nagsiselos ako kapag may kausap kang ibang lalaki. Pinisil ni Renz ang kamay ng babae. All I want is you. Ligaya. At gusto ko ganun ka din sa akin. Na ako lang mahal mo. Na ako lang ang kailangan mo. Naiiyak na si Ligaya dahil hindi niya inaakala na ang lalaking mahal niya ay mahal din pala siya. Ito ngayon ay nakaluhod pa habang sinasabi na mahal siya nito. Mahal din naman kita, Renz. Wala akong ibang lalaking gustong iba kundi ikaw lang. Pumantay si Ligaya sa lalaki at hinaplos ang mukha nito. Ikaw lang din ang mahal ko. At kailangan ko. Ikaw ang nagligtas sa akin sa lugar na to. Tumulong. At ngayon ay minamahal mo na. Napakurap-kurap si Renz dahil naiiyak na din siya. Ibig sabihin ay pinapatawag mo na ako. Napangiti naman na tumango si Ligaya. May kinuha si Renz na box mula sa bulsa niya. Dinila ko to. Kahit saan man ako magpunta. Umaasa ko na magpapakita ka pa rin sa akin na magkikita din tayo. At kapag nagkita tayo ay napatawag mo na ako. O hindi ako magdadalawang isip na ibigay sa ito. Napatakip sa bibig si Ligaya nang buksan ni Renz ang box at bumungad sa kanya ang isang makinang na singsing. I promise that I will love you. Pasasayin kita sa abot ng aking makakaya. Ibibigay ko sa iyo lahat ng meron ako at ang pagmamahal ko. So Ligaya, will you marry me? Huminga ng malalim si Renz. Will you make me your husband? Umiiyak na tumango si Ligaya. Oo, Renz. Oo. Masaya na isunuot ni Renz ang singsing sa kanyang daliri. Pareho silang nang iiyakan pero dahil sa tuwa, sinapo ni Renz ang mukha ni Ligaya. Mahal na mahal kita, Ligaya. Pangako, magiging masaya ko sa piling ko. Ngumiti at tumango naman si Ligaya. Mahal din kita, Renz. At gagawin kong lahat para maging masaya tayong dalawa. Nagkatinginan silang dalawa at unti-unting inilapit ang mga mukha nila hanggang sa maglapat ang mga labi nila. Tinapik naman ni Marnie ang balikat ni Keith na nasa kalayuan habang nakatingin sa kanila. Huli ka na, boy. Pero ayos lang yan. Makaka-move on ka din at makakahanap ng ibang babae para sa'yo. Sabi ni Marnie habang tinatapik-tapik ang balikat ni Keith. Aalis na sana si Marnie nang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Pwede mo ba ako sama uminom? Napakunot noon naman si Marnie. Well, pwede naman pero may bayad ako. Umiling si Keith. Kahit magkano, babayaran kita. Basta sama mo na ako. Napangiti naman si Marnie at inakbayan ng lalaki. Sure, halika. Ilabas mo lang sa alak ang pagiging broken-hearted mo. Nakakbay si Marnie sa lalaki habang naglalakad sila papasok ng club. Habang naghahanda sa kasal si Renz at Ligaya,
ay umuwi ang mga magulang ni Renz at naging masaya sa anak. Tinanggap din naman ni Ligaya ng pamilya ng lalaki dahilan para mas maging masaya siya. Ito dear, bagay sa'yo to. I'm sure magiging maganda ka sa wedding gown na to. Sabi ng mami ni Renz habang namimili sila ng wedding gown. Ito kasi ang kasama habang may inaasikaso si Renz sa grocery store nila. Maganda po. Namili pa sila at ilang mga wedding gown pa ang tinignan nila hanggang sa makapili na nga sila. Madam, nandito na po ang mga bulaklak. Sabi ng katulong na kinuha ng ina ni Renz since busy sila sa paghahanda para sa kasal. Sige, papasukin mo sila. Pumasok naman ang mga staff ng flower shop at may dala na iba't ibang bulaklak. Bakit po ang daming bulaklak? Nagtatakang tanong ni Ligaya. Ang sabi mo kasi masama ang pakiramdam mo. Kaya ayaw mong lumabas. Kaya naman tinawagan ko na lang ang flower shop para magdala dito at para makapili ka. Sabi ng ina ni Renz. Sige na iya, pumili ka na ng bulaklak na gusto mong i-design sa simbahan at maging bouquet mo. Napangiti naman si Ligaya sa babae. Maraming salamat po ma'am. Ngumiti at tumango naman ang babae. Lumapit na si Ligaya sa mga bulaklak at inamoy ang mga ito. Marami siyang nagustuhan dahilan para malito siya. Inamoy niya ang isang bulaklak at biglang napahawak sa bibig. Para kasi siyang masusuka ng maamoy niyang bulaklak. Napansin naman ito ng ina ni Renz kaya kaganitong lumapit kay Ligaya. Ayos ka lang ba iha? Inalalayan si Ligaya ng babae at naupo sa sofa. Opo, pasensya na po medyo sumamaat ang tiyan ko. Napatitig naman ang babae kay Ligaya. Buntis ka ba Ligaya? Napatigil naman si Ligaya at napatingin sa babae. Ngayon niya lang naisip na 2 buwan na pala siyang hindi nidungdugo. Napahawak naman sa bibig ang babae. Oh my gosh, magkakapo na ako sa inyo ni Renz. Niyakap kaagad ng babae si Ligaya. I'm so happy for the both of you. Hindi naman nakasagot si Ligaya. 2 buwan na siyang hindi dinudugo pero hindi naman siya sigurado kung buntis ba talaga siya. Kinagabihan ay bumili ng pregnancy test si Ligaya at napatakip siya sa bibig nang makita ang 2 linya sa pregnancy test. Lumabas siya sa banyo. Nakita niya si Renz na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ang sabi ni mami kanina nagsusuka ka daw. Ayos ka lang ba? Gusto mo dalhin na kita sa ospital? Umiling naman si Ligaya. Ayos lang ako. Hindi natin dapat ikabahalang nangyayari sa akin. Nagtataka naman si Renz. Ipinakita ni Ligaya ang pregnancy test. Nalaki ang mga mata ni Renz. Buntis ka? Nakangiti naman na tumango si Ligaya. Kagad na niyakap siya ng lalaki. Damn, magiging daddy na ako. Kumala si Renz mula sa pagkakayakap at kaagad na binigyan ng yakap si Ligaya ng isang mabilis na halik sa labi. Thank you Ligaya. Thank you sa regalo mo sa akin. Naging masaya naman si Ligaya dahil nakikita niya ang saya sa mukha ng lalaki. Dapat mas madali natin na kasal. Dapat mag-asawa na tayo bago pa lumabas ang anak natin. Nagyakapan silang muli. Kagaya nga ng sinabi ni Renz ay buwan lang ang lumipas ay nagpakasal na nga sila. Makalipas din ng ilang buwan ay isinilang ng ang kanilang unang anak na lalaki. Naging masaya ang mag-asawa dahil sa wakas ay may sarili na silang pamilya. Masaya din si Ligaya dahil masaya na din ang kaibigan niya si Kit sa piling ng isa pa niyang kaibigan na si Marnie. Nalaman na lang niya na nagka-developan pala ang dalawa. Makalipas ang 2 taon ay nasundan ulit ang anak ni Ligaya at Renz at binigyan sila ng isang babae. Sa wakas ay hindi na mag-isa si Ligaya sa mundo. Mayroon na siyang mapagmahal na asawa at 2 anak na bumubuo sa buhay niya. Sa bawat pagsubok na darating sa buhay natin ay may saya naman na naghihintay sa dulo at yon ang nangyari kay Ligaya. Nawala man ang mga magulang niya ay si Renz naman ang pumalit at nagparamdam sa kanya ng saya at pagmamahal. At dito, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Renz at Ligaya.